Hey guys, sa pa pong smartphone na meron Snapdragon 8 Elite na processor na dati pong meron 35,000 na presyo. Pero ngayon guys, ito pong si Realme GT7 Pro is meron na lang po siyang around 25,000 na presyo. Hindi ko alam guys, ano ba mararamdaman ko sa smartphone na to. Dahil nung unang labas po niya, medyo hindi ako nagagandaan sa kanyang design. Pero nung nagamit ko siya guys, hindi ko ina-expect itong kanyang display. Nasyado po siyang maganda para sa ganitong klase ng smartphone. At lalo pa sa ganitong klase ng presyo. Hindi ko po may explain sa inyo na maigi or mapapakita po sa inyo. Dahil itong display po natin, itong apat na gilid po niya is para po siya naka-curve. Hindi ko maintindihan guys. Para ba siya naka-curve na glass dito po sa apat na corner natin. At napaka-premium po niyang hawakan. Nai-setup ko na po yung smartphone na to guys dahil gagawin ko nga rin po siya ng review at nalagyan ko na rin po siya ng mga application dito sa mga games. Ito po yung ating AnTuTu Score. Sobrang halimaw po ng smartphone na to guys. Ang isa pa pong kagandahan ng smartphone na to, unlike po sa ibang mga China ROM po ng mga sinusubukan natin, itong si Realme GT7 Pro is meron po siyang mas high-end na camera compare po sa may OnePlus Ace 5 Pro. Dahil meron po siyang dalawang 50 megapixel na camera, saka po isang 8 megapixel na ultra wide. Ito po yung ating AnTuTu Score guys. Siyempre expected na po ito para sa isang Snapdragon 8 Elite na processor. Yan. Ito po yung ating quick specs. Pakita ko lang po sa inyo. Yan guys, oh. 6.5 mAh yung ating battery. Napakalaki din po niya. 12GB of RAM. At ito po yung ating rear camera. Meron po siyang 50 megapixel na main camera. Saka isang 8 megapixel pala na ultra wide. Saka po isang 50 megapixel. Hindi ko lang sure guys kung telephoto ba yan. Pero lilinawin ko na lang po yan sa may review po natin ng smartphone na to. Even sa kanyang design guys, napakaganda po niya. Ayan, oh. Ito pong frame natin is meron po siyang metal frame dito. Pero hindi po siya guys silver. Para po siyang bronze. Yung kulay niya dito. Napakaganda po guys ng Realme GT7 Pro. Kung ito lang sana yung nilabas ni Realme sa atin, hindi po yung GT70. Naku po, baka magbalik loob po kay Realme guys. Di napakaganda po ng smartphone na to. Yan, oh. Ito pong color orange yung pinili ko sa kanya dahil ito po yung merong pinaka-unique na design. At napaka-premium po niya. Grabe to guys. Hindi ko na-expect na napakaganda ng smartphone na to. Tsaka po pala ito, kung napapansin nyo, ito pong mobile data natin is meron po siyang 5G na mobile data rito. Kaya hindi po tayo makakaroon ng problema dito guys kung gusto po natin ng malakas sa smartphone. Pero yung naka 5G rin po. Itong charger pala natin guys, itong package natin is meron po siyang, syempre mabilis din yung ating charger dyan na mayroong 120 watts. Yan. Then yung ating, syempre may case din pong kasama yan. Transparent case po yung kasama niya rito guys, pero hindi naman siya yung medyo manipis. Medyo makapal din po yung case na kasama natin dito. Tingnan ko lang guys pagka nakalagay siya rito. Yan. Yan guys, so kitang-kita pa rin yung design natin. Pero medyo nachichipan lang ako sa may, dahil nga po may cover yung kanyang camera. Para mas gusto ko dito guys kung nakikita rin po yung forma ng camera niya. Hindi po yung katulad ng ganito na meron po siyang takip. Pero kung gusto nyo nga po maprotektahan yung pinaka-camera natin, okay din po yan. Pero mas okay ako guys kung naka-expose nga po yung camera natin. Sa pagkakaalam ko guys, noong 2024 ito po merong pinakaunang Snapdragon 8 Elite na lumabas po nung nakaraang taon. At ngayon nga po guys, napakamura na po ng smartphone na to. Dating 35,000 po yung kanyang presyo. Pero ngayon guys, nasa 25,000 na lang po siya. Itong si GT7 Pro guys, syempre alam niyo naman na po na kapatid lang naman to ng OnePlus Ace 5 Pro. Pagdating po sa dito sa ating UI. Kaya kung pumapansin nyo guys, medyo hawig po siya ng Oxygen OS. Itong Realme UI natin dito, kumbaga pangalan lang po yung nabago sa kanya. Pero dito po sa mga features ng ating software, halos nandito rin po guys yung mga binanggit ko sa may review po ng OnePlus Ace 5. Tulad po dito sa ating display. Pero may nakita po akong isang extra function dito na wala po sa may OnePlus Ace 5. Ito pong extra brightness. Yan, oh. Napakaliwanag po ng display niya guys. Napakasakit sa mata. Kumbaga umaabot po siya guys ng 6,000 nits na peak brightness. Pero syempre, hindi po advisable yan dahil malakas din po kumain ng battery yan. Kaya kung sakali man po naka-direct to sunlight tayo na gumagamit po ng smartphone, i-on nyo lang po itong extra brightness natin para po mas maging maliwanag yung display natin. Ito rin po guys, pwede rin natin timplahin yung pinakakulay ng display natin
Depende po sa may prepared natin guys. Yan. Mas gusto ko po yung ganito na naka-Pro. Na medyo madilaw po yung ating display ng konti para po hindi siya masakit sa mata. Yan. Andito rin po yung image sharpener natin, yung video color boost na nasa OnePlus Ace 5 Pro. Tsaka syempre yung screen resolution po natin. Pwede rin po natin siya iset sa mas mataas na resolution. Yan. Saka yung syempre refresh rate na merong 1/23 sa refresh rate. Yan. Syempre guys, naka LTPO din po yung ating display dito. Kumbaga kung talagang hardware lang po ang pag-uusapan, talagang sagad-sagaran na po yung specs ng GT7 Pro para po sa may 25,000 po na presyo niya ngayon. Sa may build quality po niya, sa kanyang camera, sa kanyang display, sa kanyang charger, sa may battery guys, almost overall po, wala na po tayong hahanapin sa smartphone na to. Abangan nyo lang po yung ating full review ng GT7 Pro. Siguradong marami rin pong magkaka-interest sa smartphone na to. Dahil nga po paparating na rin po yung 6.6 sa may Lazada ngayon. At sigurado makakuha pa po tayo ng discount kung sakali man po na bibili tayo ng smartphone po na yan. Yun po muna guys, yung mabilis na video natin dito sa may GT7 Pro. Thanks for watching.